Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kabataan at mga OFW warriors. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome back po sa ating channel kung saan hindi tayo natatakot sa katotohanan. Ngayon Marcoleta, binanatan si Lacson. Yan po ang privilege speech na nag-shake sa Senado. Si Congressman Leandro Leviste ng Batangas, 1st District, strikeout. Pero bakit sila ang natakot? At si Rizal Tiveros, di daw naniniwala sa survey. Kung di ka naniniwala sa survey, Senator Riza, pwedeng pakitanong si Senator Ping, 2 beses tumakbo yan ng pagkapangulo, ngunit natalo, at bago po siya natalo, dumaan po siya sa survey, at ang survey ay may katotohanan na natalo talaga siya. Talo talaga siya. Kung naniwala siya sa survey, hindi na siya nasa tumakbo. Di po ba? Pero anyhow, pakitanong na lang po kay Senator Ping. Huwag kayong maniwala agad sa headline. Dito sa ating channel, #WalkWithLan, facts muna, logic, history, at critical na pag-iisip. Intellectual breakdown ito para sa inyo na gusto ng totoong politika. Buckle up dahil ilang mga minuto ng katotohanan, wit, at walang censorship. Una, unawain natin ang konteksto. Libo-libong Pilipino ang binabaha taon-taon. Malapit na po ang tag-ulan. Nakakatakot po yan. Baka bahain na naman po ang bansang Pilipinas. Tingnan po natin Pero bilyong-bilyong piso naman ang flood control projects. Si Senador Ping Lacson, bilang Blue Ribbon Chairperson, ang dating Blue Ribbon Chairperson po ay si Senador Marcoleta, at talaga namang siya po ay pinahanga niya po ang taong bayan. Tayo po, no? Yung pagiging matapang niya sa Blue Ribbon. Pero nung nagkaroon ng bagong chairperson na si Ping Lacson, ay nag-iba na po ang lahat. May partial report na daw, sabi niya, sabi ni Ping Lacson. Pero bakit parang selective? Si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech, tinanong, bakit walang hearing sa claims ng 18 ex-Marines? Bakit hindi imbitado ang lahat ng stakeholders? Marcoleta is asking the right questions, hindi personal, kundi para sa transparency. Kung talagang malinis ito, no? Bakit parang ayaw mo ng ilaw sa madilim na kwarto, Senador Lacson? Okay, sa House naman po tayo, House of Representatives. Napanood po natin yan kagabi. Talaga ng habang nahihilo tayo, pinanood po natin yan. Talaga namang para bang na-high blood tayo. Anyway, sa House naman, si Congressman Leandro Leviste ng Batangas, 1st District po yan, Kasi 6 po yata sila dyan sa Batangas na distrito, no? Isang batang kongresista na hands-on. Siya ang nag-report ng bribery attempt ng DPWH engineer. 3.1 million pesos offer para tumigil sa investigasyon. Arrested agad. Yan ang tunay na public servant. Hindi takot mag-expose kahit strike out ang speech niya. Dahil ang importante ay ang mensahe. May black market daw sa public works. Mga kritiko critics say lack of evidence. Pero bakit hindi imbestigahan ng maayos? Leviste is fighting for his district against alleged schemes involving big names. Respect. Lacson's privilege speech against Marcoleta, enough is enough. Pero sino talaga ang may personal vendetta? Marcoleta is consistent sa pag-challenge sa powerful Lacson, known for infrastructure. Pero sa flood control probe, parang may selective amnesia. Fact check tayo. Ilang taon na ba ang flood funds na nawawala? Half daw ng trillions lost to corruption over the years. Bakit parang ang focus ay kay Marcoleta imbes na sa root cause? Intellectual point natin classic deflection tactic. Kapag tinatanong mo sila, ikaw ang binabato. Para sa mga kabataan, paano nyo to gustong gamitin ang tax nyo? Sa totoong flood control o sa political theater? Si Senador Rizal Tiveros ay respect surveys pero hindi naman yan ang magdi-decide ng eleksyon. Tama naman. Ang pinaka-survey po talaga dyan, yung election. Pero, syempre kailangan mo ng sentiments ng mga tao.
Katulad dyan sa Nueva Ecija, no? Tinatanong-tanong natin mga tao dyan, no? Tsaka sa Pampanga, yan. Saan pa ba? Sa Tarlac, Ilocos Sur, tinatanong-tanong din natin ng mga tao kung sino po mga iboboto-boto nila, no? Ngayon, si Senador Risa hindi daw naniniwala sa survey. Pero alam niyo mga kaibigan, surveys are like mirrors. Risa, no? Senador Risa, kung ayaw mo nang nakikita mo, wag mong sisihin ang salamin. She's good at sound bites. Pero sa actual governance at consistency, ay talagang sa issues like flood control at accountability, maraming tanong. Madaldal siya pero yung dapat sitahin niya yung flood control ay parang nahihinaan po ako sa boses si Senador Risa. Bakit po dapat inaatake na niya si si Pangulong Bongbong, di ba? Ang DPWH, yung mga kasama niya, inaatake na rin dapat niya, di ba? Senator Ping Lacson, inaatake na dapat niya. Bakit ang bagal mo naman? Dapat sinasabi na niyang gano'n. No? Si House Speaker Martin Romualdez, dapat ginit na niya na imbitahan sa Senado si Martin Romualdez. At kung sino-sino pa. Bakit si Singson, ayaw niyang isusog na imbitahan ang 18 ex-Marines, etc. No? Mga ganun po ba? Defensor. Nanginaan po tayo sa boses ni Senador Risa Hontiveros. Okay, fact-based tayo, no? Sa flood control, ang si Libistis District ay aktibo sa probe. Marcoleta wants full hearing. Bakit strike out, no? Naawa nga din tayo kay Lian Libiste kahapon, kagabi. Parang pinagkaisahan siya ng mga kolokoy, no? Pero anyway, talagang ganyan po talaga ang buhay. Ay, nako. Bakit doubt sa survey? Dahil ang survey ay voice of the people. Sentimiento, katulad nga ng sinasabi natin. Ang sentimiento pwedeng magbago yan over the months, over the years. At ang people ay galit sa korupsyon. Totoo yan. Kaya nga, tingin natin mananalo si Vice President Sara Duterte kasi siya lang ang magpapakulong sa present administration today, sa next one, at saka sa next 2028, no? At saka si Martin Romualdez, lahat yan, makukulong yan. Pati si mga Rimulya, etc. No? Nicolas Torre III sa paggawa doon ng kabalustugan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Yan. Okay, kabataan corner tayo, ha? Ano ang future natin kung puro political vendetta? Kailangan natin ng leaders na may spine tulad ni Marcoleta at Liviste, ha? Imagine niyo, umuwi kayo, mga OFW, ha? OFWs, wala pa ring baha protection. Yan ang reality, no? Binabaha pa rin kayo. Minsan umuwi kayo, 'di ba? Mga Mayo, Hunyo, no? Yung half or December. 'Di ba? November, December. Anyway, comment down below. Team Marcoleta, Liviste ba kayo o may iba ba kayong pananaw? Like at share para marami ang magising. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ang bottom line po natin dito, support leaders na may action at courage. Marcoleta at Liviste, mga kaibigan, ay okay, Marcoleta at Liviste, critic lesson at Hontiveros kapag kailangan para sa balanse. Stay critical, stay informed, mga kaibigan. No? Subscribe, hit the notification bell at shop at our affiliate best finds, best trends. Ano-ano yung mga yon, best power banks, headphones, at OFW essentials sa Shopee, Lazada, Zalora. Link sa description below, This is #WalkWithLan. Truth over Thrive. Bayan muna. See you in the next one. Mabuhay ang Pilipinas.